Dati, nagtatrabaho ako sa kuya mo. 3 taon, nakapito na tayo ng 20 milyon. Ngayong araw lang, yung unang lambat ko. Nakahuli na agad ng 4 na milyong halaga ng isda. Pero yung bonus na binigay niya sa akin, 2,000 lang. Zauhay, ang laki ng kinita natin ngayong taon ah. Ito na yung bonus mo. Magsaya ka naman minsan. Kuya, dinala kita rito. Ang dami nating huli tapos 2,000 lang. Zauhay, magpasalamat ka na lang. Yung barko, akin. Yung mga gamit, binili ko. Yang karanasan mo, hanggang dyan lang ang halaga. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Umuwi ka na at mag-impeke. Hindi niya alam. Yung 2,000 itinapon niya lang na parang wala. Yun na ang pinakamahal na perang mawawala sa kanya habang buhay. Hoy, ano bang ginagawa mo? Ang anak ko, dati ay parang nabulad. Sumama sa katulad mong mangingisdang salat sa buhay. Ngayon, yung anak ko pa ang nagpapakain sa'yo. Tapos may lakas ka pang loob na magreklamo. Nay, tama na po yan. Mali ako. 20 taon na akong nangingisda. Wala man lang akong maayos na damit na maisuot. Amoy isda na, nanunuot pa sa pang-amoy ng iba. Aba, naghahamon ka pa ng ganti. Masyado ka na yatang nakakalimot sa lugar mo, ah. Zauhay. Huwag na lang muna tayong kumibo. Linsiu. Noong nakaraang taon, nung may bagyo sa dagat. 3 araw na walang nangahas pumalaot. Ako lang mag-isa ang sumugod sa dilim ng dagat. Para iligtas yung barkong huksing 2 ng kuya mo na sumadsad noon. Hinila ko yun pauwi. Yung barkong yun. Kahalagahan ng barko at kargamento ay 8 milyon. Noong nakaraang buwan habang nag-inuman. Ano ang sabi ng kuya mo sa mga kamag-anak natin? Ang sabi niya, isa lang akong lalaking nakadepende sa asawa ko kanan alimasag. Kung hindi dahil sa kanya. Siguro wala man lang akong makain saan-saan. Ngayon, isang lambat na 4 na milyon. 2,000 lang ang binigay niya sa akin. Linsiu, kung magtitimpi pa ako. Hindi ko na alam para saan pa ang lahat ng pagod ko. Yung sonar na imported na bahat 7. 3,800,000 ang isa. Sobrang accurate, 3 metro lang ang error. Bukas na bukas, order na ako ng isa. Ngayong panahon, mas mahalaga ang gamit sa pangingisda. Mas maaasahan pa ang makina kaysa sa tao. Kung wala si Zauhay, wala lang siya. Isang makina ang katumbas ng 10 tulad niya. Oh, tingnan nyo yan. Aalis na pala. Saan naman kaya siya pupunta? Kahit umuulan sa labas, hindi niya alam kung saan sumilong. 20 taon na, ngayon lang siya nagkaroon ng sarili niyang plano. Ngayon, akala mo kung sino siya. Aalis ka pala, di umalis ka. Linda Hutiger. Itong gamit na to, 3,000,008 ang presyo nito, di ba? Dito sa dagat natin, mababaw at maraming bato. Kung gagamitin mo tong frequency na to sa ganyang lalim, magre-reflect ang signal sa mga bato. Akala mo grupo ng isda yung nakikita mo. Pagbaba ng lambat, saka mo malalaman ang totoo. Dati naming pinangisdaan ng tatay mo ang dagat na to. Hindi tama ang settings ng gamit mo rito. Sayang lang ang binili mong yan. Hindi gagana ang makinang yan sa bahaging to ng dagat. Kung mapilit ka man, mapapahamak ang mahigit 10 tauhan mo sa barko. Tingnan mo naman yan, oh. Paalis na, nagmamarunong pa. Wala namang alam. Nagpapanggap lang naman na eksperto. Sino ba namang hindi nakakaalam ng mga plano mo? 20 taon ka nang nangingisda. Huwag mo akong pagmukhaing eksperto ah. Ang lumang gamit ay luma pa rin. Aalis na nga lang, nagdodrama pa. Ang kagamitan ko, nagkakahalaga ng 3.8 milyon. Higit na mahal pa yan kaysa sa 2 binti mo. Umalis ka na lang bago mo pa masira ang negosyo ko. Alis. Ang makina ay makina, nasa tao kung paano patatakbuhin. Sabi ko na nga ba, nasa sayo na kung makikinig ka o hindi. Mabuti nang umalis ka na. Kung wala sa paningin, hindi nakakaabala. Lene. Hayaan mo siyang magutom sa labas ng 3 araw. Babalik din yan at magmamakaawa sa akin. May sinabi ang tatay bago siya pumanaw.
Ang dagat ay may sariling batas. 20 taon na, Tay. Lin Xiu, pwedeng mahirap lang tayo dahil kasama mo ako. Pero hindi tayo pwedeng maliitin ng ibang tao. Lin Dahu. Gaano ba kalayo ang mararating ng barko mo? Depende kung may kuryente pa ang mga kagamitan mo. Ako, si Zhao Hai, ay makakarating kung saan ko man gusto. Depende na lang kung papalarin ng tadhana. Magkita na lang tayo sa gitna ng dagat. Zhao Hai. Etong 128,000 na ito. Ito lang ang natitirang barko na pwedeng ilayad. Hindi pwedeng kulang ang bayad. Bahala ka kung kukunin mo o hindi. Barko ni Zhao Hai. Ang mga bakal na pundasyon ay may mga lamat na. 1/4 na ng mga tadyang ang kinalawang. 10 na ring taon na hindi naaayos ang makina. Kinalawang na rin ang net hauler. Hoy Zhao Hai, ikaw naman. 120,000. Ang matitirang 8,000, ako na ang bahalang magpalit ng salamin. Ang matitirang 8,000, ako na ang gagawa. Usapan natin 128,000. Ito lang ang barko ko. Hoy, baliw na ba ang isang ito? Ang bayaw niyang si Lin Dahu. Ang hoksing 3 na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bulok na barkong yan, pangpakain lang sa mga isda. Kawawa naman ang asawa niya. 20 taon na siyang sumasama sa isang dukha. Kahit isang pirasong gintong alahas, wala man lang siyang suot. Naayos na ba ang bulok na barko ni Zhao Hai? Ilang araw mo ba balak gamitin yan? Sa tingin ko, hindi na yan pwedeng ibenta bilang scrap. Nabalitaan ko, kinalaban pa niya si Lin Dahu. Wala nang yelo na gustong magbenta sa kanya sa pantalan. Balak ba niyang magpakagutom sa gitna ng dagat? Ang sabi nila tungkol kay Zhao Hai. Huwag mo silang pansinin, Xiu. Kailangang palitan ang kahoy na yan. Kahit may lamat ang mga tadyang, kaya pa namang gamitin. Kailangang i-overhaul ang makina. Huwag mo nang palitan, makakatipid tayo. Kaya pa naman ng katawan ko ang magbuhat. Dapat palitan ang net hauler. Zhao Hai, magkano ang total na magagastos sa barkong yan? Sa pagbili ng bulok na barkong to, gumastos ako ng 120,000. May natitira pa akong 8,000. Kailangan ko pa ng 30,000 para sa repair. Xiu. May 2 pa akong lambat. Sa loob ng kalahating buwan na ito. Manghuli muna ako sa mababaw na bahagi para pambili ng piyesa. Magkano kada kilo? Ayaw ipabili ni Lin Dahu sa akin. 7 piso na lang, 9 piso ang presyo sa palengke. Kahit gaano kadami. Hayaan mo nang lumamig ang pansit, magpahinga muna tayo. Zhao Hai. Isama mo ako. Zhao Hai, gusto rin naming sumama. Yung pamilya mo. Payag na ang misis ko. Lin Xiu, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sumasama ka sa mangingisdang yan para mag-ayos ng bulok na barko. Nay, hayaan niyo muna siya. Kumalat na sa buong pantalan. Ang marangyang sasakyan ng bayaw mo. Gastos pa lang nito sa gasolina sa 1 taon. Mas mahal pa kaysa sa bulok mong bangka. Hindi mo nakakayanin ang buhay kung babalik ka pa riyan. Inay, ako. Sabi ng kuya mo. Basta bumalik ka lang. Bibilhan ka niya ng sasakyang nagkakahalaga ng 100,000. At ipapasok ka niya bilang accountant sa kumpanya niya. Inay. Kontento na ako sa piling ni Zhao Hai. Ikaw talaga. Ano bang sabi ng nanay mo? Ayos lang yun, ayusin mo na lang ang makina mo. Nasira ang ice storage ngayong araw. Maayos naman ito kahapon na. Ewan ko ba, nasira lang talaga ngayong araw. Laukyan. Yung 20,000 hiniram ko noong ikasal ako. Dati mong sinabi na walang interes yon. Simula ngayon, may 3% interes na. Zhao Hai, dati mong sinabing walang interes ang usapan. Sinabi ko mang walang interes noon. Dahil sumunod tayo sa usapan. Ngayong hindi ka sumusunod sa usapan. Siyempre, kailangan na nating sumunod sa panuntunan. Hindi ako tatanggap ngayon. Naiintindihan ko. Lin Dahu, makinig ka. Kahit kaya mong bilhin ang mga tao sa pantalan.
Hindi mo ako kayang bilhin. Haije, wala tayong yelo. Wala. Paano na ang mga makukuha nating isda? Noong panahon pa ng lolo ko, kahit walang yelo, pumapalaot pa rin sila. Ang isda. Dapat iwing buhay. Tao ang mas mahusay kaysa sa makina. Lalabas na tayo. Timog silangan ng Agos. Tama ang marka ng tatay ko sa linyang ito. Haije, ano yan? Kompas at mapa na iniwan ng tatay ko. Patungong timog silangan. Hyuje. Pumalaot na ang bangka ni Zhao Hai. Hayaan mo siyang lumabas. Walang yelo at walang pagbebenta, hindi yan tatagal ng 3 araw. Tignan mo rin ang langit. Hindi kakayanin ng maliit na bangka niya yan. Haije, magbabago ang panahon. Bumalik na tayo sa daungan. Pero sa lakas ng hangin ngayon, mahirap na ang daan pabalik sa dungaan. Lao Pao. Saan nang gagaling ang hangin? Timog silangan. Hangin mula sa timog silangan, 30 milya ang layo. Mayroong mata sa loob at labas. Haije, ano ang ibig mong sabihin? Sa gitna. May daan sa gitna ng mata ng bagyo. Haije, mata yan ng bagyo. Kapag pumasok tayo, hindi na tayo makakalabas. Tao. Kakayanin nating pumasok at makalabas. Haije, sira na ang iya. Baliw na rin ang kompas. Haije. Lumingon ka. Dudurugin tayo ng mga alon na yan. Haije. Nagmamakaawa ako. May naghihintay pa sa aking asawa at anak sa bahay. Haije. Bumalik na tayo. Lao Pao. Galing sa timog silangan ang hangin. 20 milya ang kailangang tahakin pabalik sa daungan habang sumasalubong sa hangin. Lumingon ka. Mas mabilis tayong malulunod. Walang alon sa loob ng mata ng bagyo. Tatawirin natin ang pader ng hangin para makapasok sa mata ng bagyo. Ikot tayo ng 20 milya. Zhao Hai. Bilisan mo. Lao Pao. Kapit ka ng mahigpit. Tumawid tayo. Dito tayo dumaan. Dito itinuro ng tatay ko noon. Ang dagat na ito. Sa gitna ng bagyo, dapat dumaan sa ikatlong bahagi ng sentro. Hawakan mo ang timon. Dito lang. Paglampas natin dito, may 5 milya pa. Zhao Hai. Nakapunta ka na ba rito dati? Ang tatay ko ang nakapunta rito. Ngayon. Tayo naman ang darating. Diyos ko, tingnan mo. Itong dagat na to. Bakit ang tahimik? Zhao Hai. Nasaan tayo? Sa mga mapa ng tatay ko, tawag dito ay mata ng dagat. 20 taon nang walang pumupunta rito. Ngayon, tayo ang unang susubok. Itigil ang barko. Dahan-dahan lang. Dito na. Ihulog ang lambat. Zhao Hai. Unang beses natin sa lugar na to, di ba? Kapag unang beses, diyan lang makakakuha ng pambihirang huli. Zhao Hai. Masyadong malalim ang pinagbababaan natin ng lambat. Baka puro bato lang ang mahuli natin. Hindi na natin kaya. Zhao Hai, bawiin na natin ang lambat. Huwag muna. Dahan-dahan lang. Zhao Hai, hindi na talaga kaya. Hayaan mong ako ang gumawa. Itong madilim na bahaging to. Totoo nga, puro bato lang ang laman. Bakit ganito? Sayang lang ang pagod natin.
Teka, anong isda yan? Ito ay mga mailap na large yellow croaker. 30 taon na ako sa dagat, ngayon lang ako nakakita ng ganito karami. Zauhai. Ito ang hari ng mga isda. Lagpas 70 kilo. Zauhai, itong huli na to, hindi bababa sa 5 milyon. Zauhai, yumaman na tayo. Umuwi na tayo sa daungan. Large yellow croaker. Mahabang panahon na ang lumipas mula nang huli akong nakakita nito. Gaano kaya kabigat ang isang to? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sabi ng grupo ni Linda Hu, large yellow croaker raw yon. Sos! Mga isdang walang kwenta. Sanay na ako sa mga taong di marunong kumilala ng halaga. Linda Hu, galing yun sa direksyong. Anong direksyon? Fuhai 03. Yung sirang barko na yon. Linda Hu, gusto mong puntahan natin at silipin. Mukhang malalaki ang mga isda nila. Tumahimik ka. Boss Lin. Bakit kayo pa mismo ang naparito? Mamayang gabi yung mga mesa ko. Puro mga kilalang bisita ang darating. Dapat handa na ang in-order kong large yellow croaker. Boss Zhou, ang kondisyon sa dagat ngayon. Ang sabi ko, yung large yellow croaker. Boss Zhou, masama ang panahon ngayon. Hindi pa sumasampa ang mga isda. Ang inaasahan ko lang ay ang hipag ko. Bakit ko pa kailangan ng mga isda sa palengke? Sino ang nagbebenta ng large yellow croaker? Boss Zhou, mga mangmang lang yun na walang alam sa kalakalan. Fuhai. Zauhai, gaano kabigat ang isang to? Patingin nga. Buong buhay ko. 2 beses lang ako nakakita ng huling ligaw na malaki. Una noong ikinasal ako. Pangalawa ay ngayong araw. Zauhai. Ang isdang ito, mahigit na sa 70 kilo. Hay. Fuhai 03. Susunod na huli. Diyos ko. Ang daming pera nito. Ang may-ari ba nito ay nagnakaw? Kuya. Boss Zhou. Kilala mo ako? Zauhai, Fuhai 03. Sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo rito sa pantalan? Mabuti kung ganoon, kukunin ko ang lahat ng huli sa barkong ito. 300,000 cash. Bayaran mo muna yung pinakamalaki. Yung iba, patimbangin na lang natin pagkatapos. 300,000 para sa isa. Boss Zhou, gaano ba ito kabigat? Higit 21 kilo. 22 kilo at 300 gramo. Ang isang ito, 300,000. Kung tutuusin, 13,000 kada kilo, ayos na yan. 13,000 kada kilo. Patas na presyo. Yung 7 isda na mahigit 15 kilo. 12,000 kada kilo. Yung 12 isda na mahigit 10 kilo. 8,000 kada kilo. Yung 20 ilang isdang mas mababa sa 10 kilo. 4,000 kada kilo. Hay! Umaabot na sa mahigit 1.2 milyon lahat. Eksaktong 1.2 milyon. Kapatid, ang mga computation mo. Mas detalyado pa kaysa sa accountant ng restaurant namin. Boss Zhou. Ito ay mga ligaw na isdang hinuli ko mismo. Karapat dapat ito sa presyong ito. 1.2 milyon na cash. Ay bilang mo na. Kahit 1 sentimo, huwag kang kulang. Zhujiangwu Seafood Restaurant. Zauhai. Kapatid na Zhao, simula ngayon, ako na order lahat ng isda mo. Hindi talaga nagbibiro si Zauhai pagdating sa galing. Dahil lang ba sa 2,000 na tinapon ni Dahu sa kanya noon? Sulit na sulit ang 3 araw at 3 gabi na yon. 1.2 milyon. Yung pobreng mangingisdang yan. Dahu, ano ang sinasabi mo?
1,200,000. Yung walang kwentang mangingisdang yan. Aalis na ako, pupunta na ako ngayon din. Hihingin ko ang kalahati nito. Huwag kang humingi ng direkta ng pera. Umiiyak. Nakuha ko na. Sinasabi ko na nga bang hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob sa pamilya natin. Kung may puso lang si Zhao Hai, dapat siya na mismo ang mag-alok. Mas epektibo pa ito kaysa sa pag-away sa kalsada. Lin Xiu, nahirapan kayo nitong 2 taon. Sa tanda ninyo, nagagawa nyo pa rin ito. Halika na. Darating na. Lin Xiu. Inay. Hay, gusto mo ba? Maupo muna kayo. Lin Xiu. Sa loob ng 20 taon, wala pa akong napala sa'yo, inay. Inay, maupo po kayo. Hindi maganda ang pakiramdam ni inay. Hindi mo man lang siya dinalaw. Inay. Tingnan mo ang kuya mo. Nahihirapan ang kuya mo nitong huli. Tambak ang trabaho sa barko. Pumayat na siya ng husto. Sabi ni Linda Hu ang isda mo. Sabi ni Linda Hu, nahihirapan daw siya nitong mga nakaraang araw. Zhao Hai. Ilang taon na ba mula nang mapangasawa mo ang anak ko? 20 taon. 20 taon na kung may konsensya ka lang sana. Ang kuya mo rito. Lin Xiu. Bumalik ka muna sa kusina. Hindi mo pa natatapos hiwain ang sibuyas. Lin Xiu, tumigil ka. Kinakausap kita, ina. Ma, narito si Lin Xiu sa bahay ko. Ako ang masusunod dito. Zhao Hai, nakaharap tayo sa ibang tao. Ma, maupo po kayo. May sasabihin lang ako sa inyo na 3 bagay. Anong 3 bagay? Una, noong pumanaw si Tatay Lin. 58,000 ang bayarin sa ospital. Ipinamana sa akin ni Itay ang sira-sirang bangkang iyon. Ipinagbili ko ito ng 38,000. Yung kulang na 20,000, inutang ko. Nang mabuo ko ang pera, wala na siya. Tapos, ipinagkalat niyo sa nayon. Nawala raw kaming pambayad dahil sa hirap. Ginawa ko lang iyon para mapanatili ang dangal nyo. Sige, hayaan na nating palampasin ang utang na loob na yan. Pangalawa, noong ikinasal si Linda Hu. 3 buwang buntis noon si Lin Xiu. Siya ang nagbuhat ng sako ng bigas sa piging. Siya rin ang naghugas ng lahat ng pinggan. At siya pa ang huling umuwi. Nang gabing iyon, himatayin siya sa pagod. Nawala ang bata sa sinapupunan niya. Pero sinabihan niyo siya na huwag mong sabihin sa kanya. Huwag kang maging pabigat. Zhao Hai, kanino mo narinig ang mga kasinungalingang iyon? Sa ate ko. Ang mga hapag sa piging noon. Ako at si Etao ang nagbuhat. Si Lin Xiu sa kusina, 8 ang binuhat na sako ng bigas. Bigat na 50 libra bawat isa. Nakita ko ang mukha niya noon na namumutla. Sinabihan ko kayo na pagpahingahin siya. Ang sagot niyo, wala naman daw siyang sinabi. May pakialam pa ba kayo sa amin? Nagkasabuatan na kayong dalawa, no? Pangatlo. Sa loob ng 20 taon, hindi ako nakatikim ng mainit na kanin mula sa inyo. Isipin niyo na lang kung ano ang utang niyo sa akin. Nahihiya ka ba sa akin sa harap ng ibang tao? Ngayon, pumunta kayo rito bilang ina ni Linda Hu. Hindi bilang ina ko. Sa susunod, huwag na kayong babalik sa bahay na ito. Zhao Hai, wala kang utang na loob. Ina. Mag-ingat po kayo sa paglalakad. Kumukulo na ang tubig, ipaghahanda kita ng pansit. CJ. Lao Pao, 200,000. Etao, 150,000. Shai, 150,000. Haije. Hindi ito tama. Haije, itong hamak na buhay ko. Kunin niyo na lahat. Ang Fuhay 03 ay nakasalalay sa inyo. Haije, ang susunod na biyahe. Susama ako sa inyo sa malalim na bahagi ng dagat.
Saan? Doon. Sa lugar na yon. Haije, 300 nautical miles na ang layo natin sa Pampang. Sabi ng mga matatanda rito. Mapanganib ang bahaging iyon, walang nakakabalik doon. Itay ang nagmapa niyan. May tambakan ng mga isda sa ilalim niyan. Sunod. Haije, kailan tayo alis? Kailan natin balak pumunta? Pagkatapos maayos ang Fuhay 03. Lauzao, yung 5 steel plates na kailangan mo. Hindi ako makakuha ng supply galing dito. Noong nakaraang linggo, sabi mo sa loob ng 3 araw makakarating na. Hindi ko na matatawaran yung supplier sa itaas. Laukian, sino ang nagpapalakad sa planta sa itaas? Zauhai, huwag mo naman akong ipitin. CJ, ibalik mo sa akin ang kalahati ng bayad. Nako. Haije, hindi darating ang mga materyales. Hindi darating. Yung bunton doon. Magagamit pa yon. Patawirin mo rito si Naitao at Ishai. Tayo na lang ang magkakalas at magpapasya kung paano isasaayos. Masusunod, Haije. Hintayin niyo akong makabalik. Larga na. Haije, 8 pang milya ang layo mula sa huling Bahura Reef. Hindi tayo pupunta roon ngayon. Mas malalim ang kulay ng tubig doon kumpara rito. Simula ng buwan, malakas ang agos, panahon na ito ng mga tuna. Paano mo nalaman, Haije? Daanan natin. Ano yon? Blue conch. Hindi bababa sa 70 kilo. 72. Haije, magkano ang halaga nito? 30,000 pataas. Tignan mo pa sa ilalim. Hindi lang isa ang mahuhuli natin. Tuna, higit 50. Pugita, 30. Hindi bababa sa 2 milyon. Mayroon pa. Mga yamang dagat sa siwang ng Bahura. Ang lalim ng tubig, hindi bababa sa 12 metro. Hindi ka na bababa ngayon, Haije. Iabot mo ang tangke. Ako na ang bababa. Haije, ikaw ang bababa. Hilahin niyo ako paakyat, dahan-dahan lang. CJ. Haije, ang laki ng kongkong ito. Hindi bababa sa 30 taon. Si Cucumber, 20,000. Abalon, 15,000, dagdagan pa ng luma ng kong. Ang kong lang, aabot na ng mahigit 100,000. Tuna, pugita, at yamang dagat. Ang isang set na ito, 3 milyon. Haije, nakisama ako sa iyo sa biyaheng ito. Sulit na sulit. Haije, itabi mo tong mga huli, gamitin mo sa pangangailangan mo. CJ. Pabalik na sa pier. Hugh. Lauzao, yung sirang bangka nyo, kakarating lang sa pier. Nakabalik na sa pier, ano naman? May mga tuna sa bangka niya. May sea cucumber at abalon pa. At meron pang isang kong na kasing laki ng palanggana. Kasing laki ng palanggana. Swerte ah. Yung truck ni Zugo dyan. 10 minuto pa lang, bumalik na naman siya. Ano bang akala niya sa sarili niya? Hugh, kumakalat na sa pier. Sinasabi nilang 3 milyon ang nakuha ni Zhao Hai ngayong biyahe. 3 milyon. Yang si Zhao Hai, sa isang sirang bangka lang niya. Kaya niyang kumita ng perang mas malaki pa sa 2 bakal na barko ko. Nasaan si Laukian? Sa opisina ng shipyard. Patawirin mo rito. Hugh. Laukian, yung batch ng numero 5 na steel plates ni Lauzao. Pinigilan mo ba? Base sa sabi nyo, mahigit kalahating buwan ko na silang pinipigilan. Pumalaot na siya. Hindi niya kinuha ang mga materyales mo. Napaayos na niya ang barko niya at nakapalaot na. Ano? Siya na mismo ang nagbaklas. Gamit ang mga scrap metal sa shipyard mo. Hugh, hindi ko alam.
Hindi niya sinabing gagamitin niya ang bunton na yon. May dala siyang sea cucumber at abalon. At luma ng kong. Sino ba talaga sa tingin niya ang sarili niya? Hayaan na. Xiao Liu. Linda Hu. Nasaan si Lao Qian? Lao Qian. Siya yung dating lalayo ang nararating sa biyang. Yung pinakamagaling sumisid noon. Hala. Nasa Juxing siya. Noong nakaraang taon, nasuspindi siya dahil sa iligal na pagkuha ng perlas. Wala siyang trabaho ngayon. Puntahan mo siya. Linda Hu, mainit ang ulo ng matandang si Lao Qian na yan. Masyadong mataas ang singil. Triplehin mo ang alok. Sabihin mo sa kanya, bago magsusunod na buwan ay dapat nandito na siya. Si Zhao Hai lang ang nakakasid. Mas malalim pa ang kaya ng kukunin ko kaysa sa kanya. Kontakin mo na agad. At ipahanap mo rin kung nasaan eksakto ang pwesto ni Zhao Hai ngayong araw. Kung saan niya nahanap ang kawan ng isda. Kaya ko ring puntahan. Linda Hu, nandito na siya. Lao Qian. Nabalitaan ko, dati kang sumisid sa malalim na dagat ng biyang. Naman. Gaano ka kagaling sumisid? 18 metro, 2 minutong pagpigil ng hininga. Mas magaling kaysa kay Zhao Hai. Ngayon, ikaw ang sasabak sa lalim. Teka, saang bahagi ba tayo ng dagat pupunta? Wang, hulaan mo. Paano ko mahuhulaan yan? Sinasabi ko sa inyo. Kung nasaan si Zhao Hai kahapon. Doon tayo pupunta ngayon. Linda Hu, alam mo ba kung nasaan yon? Siyempre, sa pier lang yan. Wala namang hindi ko malalaman. Sigurado ka bang may mahuhuli tayong isda? Yung galing ni Zhao Hai. Makakabili ako ng mas maganda gamit ang pera ko. Hala, Linda Hu, tapang naman ang sinabi mo. Papatakbuhin ko ang barko. Basta may pera. Hindi matatalo ang galing ni Zhao Hai. At check natin ang mga coordinate. Linda Hu, narating na natin. Dito. Maganda naman ang dagat dito. Maghagis ng lambat. Lao Qian. Kumusta ang kulay ng tubig? Sakto lang. Pwede na yan. Hindi naman pihikan ang mga isda sa kulay ng tubig. Linda Hu, ang gaan ng lambat. Anong ibig mong sabihin? Walang laman. Hagis mo ulit. Linda Hu. Hagis mo ulit. Lao Qian. Sumisid ka at tingnan mo kung ano ang meron sa ilalim. Boss Lin, kaya ko silang makita kapag sumisid ako. Masasabi ko sa inyo kung may isda. Pero kung wala talaga, hindi ko kayang gawa ng paraan. Basta sumisid ka na lang. Dami mong sinasabi. Hilahin ang tali. Bigyan niyo ako ng 5 minuto. Naiintindihan ko. Wala ring laman. Hila. Ano na? Boss Lin, wala talagang isda sa bahaging ito ngayong araw. Anong walang laman? Zhao Hai. Dito mismo kahapon, 3 milyon ang nahuli niya. May huli siya kahapon. Ngayon wala. Nagsisinungaling ka. Nakita ko ang bakas ng lambat sa buhanginan sa ilalim. Umalis na ang kawan ng isda mula kahapon. Kung ganun, lumipat tayo ng pwesto. Dito sa gawing ito. Sa may gilid ng dagat kagabi. Madilim ang kulay ng tubig sa timog. Dahu. Subukan mo ulit. Boss Lin, 3 beses na akong sumisid. Ni anino ng isda, wala akong nakita. Kung ganoon, ibalik mo ang bayad sa akin. Babalik na sa pantalan. Dahu, pabalik na kami. Babalik. Aba, bumalik na pala kayo agad. Dahu, ang bilis naman ng biyaheng ito. Bakit walang laman ang kubyerta? Walang huli. Dahu, kaninang umaga nagyabang pa si Zhao Hai tungkol sa dagat na yon. Tingnan mo naman itong huksing 3. Pumunta lang pala para magpaaraw. Ang mahal pa naman ng bayad sa kanya.
Kahit sumisid, wala ring silbi. Balita ko, si Laukian ang nagbayad. Si Laukian na taga Northern Sea. Hindi biro ang bayad sa pagsisid niyan. Mabigat ang bayad kay Dahu sa biyaheng ito. Ano ba nang pinagsasasabi niyo diyan? Sos! Sa tanang buhay ko. Ngayon lang ako nakakita. Nang barkong umalis tapos walang huling bumalik. Haksing 3. Si Laukian na pala yan. Sila ba yan? Sana lang hindi siya pumanig kay Lindahu. Boss Lin. Ang bayad ko para ngayong araw. Bayad. 30,000 ang napag-usapan. 30,000, 3 beses kang sumisid. Pero wala kang nahuling isda. Tapos hihingi ka sa akin ng 30,000. Boss Lin, binayaran mo ako sa bawat pagsisid. Hindi base sa dami ng huling isda. Huwag mo na akong paglaruan. Triple ang binayad ko para kuhanin ka. Binayaran kita para manghuli ng isda para sa akin. Hindi para maglaro sa ilalim ng tubig. Boss Lin, hindi ko natatapusin ang kontratang ito. Ano? Kung ayaw mong magbayad, bahala ka. Sa susunod, huwag mo na akong tatawagin. Umalis na kayong lahat. Umalis na kayo. Umalis na nga kayo. Zhao. Tungkol doon sa nakaraan. Nakaraan. Noong nasa imbakan ng yelo tayo. Ano bang meron noon? Hindi ko dapat ginawa yon noon. Laukian, noong ikakasal ang anak mo at wala kang pera. Pinahiram kita ng 20,000 na walang interes. Pero ngayon, may 3% interes na. Dinala ko na ang 600 pisong interes. Naparito ka ba para magbayad ng interes? O para makiusap na huwag ko na singilin ang interes? Zhao, nabulag lang ako noong araw na yon. Dahu, kahapon ay walang huling bumalik ang barko. Wala siyang kinalaman doon. Laukian, yang pinto ng imbakan mo. Saang direksyon nakaharap sa loob ng 20 taon? Alam ko ang ginagawa ko. Itago mo na muna yang interes mo. Zhao. Mula ngayong araw. Bawat isdang mahuhuli ko. Dagdagan mo ng 5% ang presyong bibilhin mo sa imbakan mo. 5%. Zhao, ang imbakan mo. Bumibili ng 5 ang ibang barko. Sa akin, gagawin mong 5-25. Kung gusto mo, ganyan ang usapan. Kung ayaw mo, babalik na lang ako sa pantalan. At dadalhin ko na lang ang mga isda sa imbakan sa silangang pantalan. Papayag ako. CJ. Yung tubo. Iwan mo sa anak mo. Yung asawa niya. Ngayong buwan na siguro mga anak yan, di ba? Zhao, umalis ka na. Busy ako. Haije. Si Laukian. Kailangan pa natin siya. Laopao, huling pagkakataon na nating magkarga ng krudo ngayong gabi. 4:00 ng madaling araw tayo alis. 4:00. Hyuje. Anong oras na? Magtatanghali na. Ihanda ang barko. Hyuje. Aalis siya ng 4:00 ng madaling araw. CJ. Tayo naman ng 3:00. Hyuje. Unahan natin siya. Hindi. Lalabas tayo tapos ikutan natin siya. Dikit lang tayo sa buntot nila. Sundan mo lang sila. Kung saan sila maghulog ng lambat, doon din tayo. Kung ano ang mahuli nila, yun din ang hulihin natin. Hyuje, puno na ang tangke ng krudo. Pagkain para sa 7 araw, handa na. Xiao Liu. Kiang, ikaw ang magbantay sa daungan ngayong gabi. Anong oras sila aalis? Alamin mo kung anong oras sila lalabas ng port. Masusunod. Sa likuran. Nakabuntot na tayo ng 1 oras. Haksing 3. Haije, liliko na ba? Huwag muna. Haije. Paano kung dumiretso sila sa timog silangan? Inikutan nila tayo buong gabi hanggang sa mapunta sila sa likuran natin.
Kailangan natin silang iligaw. Magdamag silang nakabuntot sa atin. Hayaan mo lang sila, habang sila'y nakabuntot, ako naman ang kikita. Lao Pao, lumiko ka pa Hilagang Silangan. Haije, dun sa Hilagang Silangan. Kahit 1 kilo ng isda, walang mahuhuli dun. Paano niya nalaman? Naintindihan ko na. Gets ko na. Hyuje, liliko na sila. Saan papunta? Hilagang Silangan. Hilagang Silangan. Hyuje, walang laman ang dagat sa parteng yan. Matagal na ring walang pumupunta roon. Nalaman na kaya nila? Kung nalaman nila, paniguradong iwas sila. Hindi sila lumiko. Hindi sila lumiko. Saan pa kaya nila tayo dadalhin? Doon. Sundan. Maghulog na kayo ng lambat. Hulog din. Lintik na mga mapayan. Ngayon, gusto ko itong makita. Haije. Talaga bang dito? Ihulog ng paunti-unti, huwag biglaan. Haije. Kailangang makita niya na gumagalaw ang bahaging likod ng barko natin. Kalahati lang ng lambat ang ilubog sa tubig, ayos na yon. Huwag ilubog ng todo. Pinagmamasdan niya tayo gamit ang teleskopyo mula sa malayo. Hindi niya makikita kung nasa ilalim na ang lambat o hindi. Naintindihan ko na. Dahan-dahan lang ang pagbaba para makita niya ng malinaw. Ibababa na. Ito rin tayo. Ibababa. Haije. Hila na. Wala kahit 1 kilo si Zhao Hai. 1 bote lang talaga. Kumusta sa gawin niya? Walang laman. Puno ng southeast wind. Ibababa niya ang lambat, tayo ang mag-aangkla. Nakuha ko. Sa tingin nyo, nagkamali rin ba ng tansya si Dahu? Hindi siya nagkakamali. Pinaglalaruan niya lang ako. Nasa tubig pa ang lambat. Sige, hilahin na. Ibagsak ang lambat. Mas malalim ang tubig kesa noong huli, Zhao Hai. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan lang sa paghila. Hindi ito dilaw, ginto ang kulay nito, Zhao Hai. Gintong isda. Ano? Ligaw na gintong isda. Hindi mahal ang karne ng isdang yan. Ang mahal dito ay ang pantog nito. ₱30,000 kada kilo. 5 kilo ang pantog nito. 150,000 ang bawat isa. Ang huling-huli na ito. 8 milyon. Zhao Hai. Zhao Hai, ito ay bluefin tuna. Ano? Ang hari ng mga tuna. Higit 300 kilo. Magkano ang halaga niyan? Zhao Hai, ang isdang ito ay katumbas ng isang mamahaling sasakyan. Para ito sa matrikula ng anak ko. Dahu, lalabas ka pa ba mamayang gabi? Matutulog na ako. Ligaw na gintong isda. Ilang dekada na ang nakalipas mula nung huling may nakakita nito sa dagat na to. Ang huling iyon. Sapat na para sa 1 taon ko. Zhao Hai, kunin natin lahat. 3 milyon. Bluefin tuna. 50 taon na ako sa dagat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda. Zhao Hai. Paano mo nakuha ang isdang yan? Dahu. Ang barko niya. Tumahimik ka. Nakita na niya, Zhao Hai. Ngayong pagkakataong ito. Hindi na siya makakatulog simula ngayon. Lao Pao, Atong, Ashi. Pumasok sa bodega. Zhao Hai, pasok. Pagod na kayong lahat ngayong araw. Pag-uusapan natin ang bayad sa isda makalipas ang 2 araw pagkatapos kong mag-account. Magsasara na ako ng pinto.
Ang taong maraming pera, hindi takot humarap sa tao. Nakaka-interes. Zhao Hai. Zhao Hai, ito. Heto, 300,000. Kunin mo na. Zhao Hai, ako. Kunin mo na. Kunin mo na. Zhao Hai. Tanggapin mo. Patakaran ito. Hindi ba niyo gusto? Ito ang hati ninyo. Sa bapor na ito. 3 kayo, tig-isa kayo ng hati. Mula ngayon, 15% ng bawat huli ay mapupunta sa inyo. Walang makakabali sa usapang ito. May ikalawang patakaran pa. Huwag ipagmamalaki ang yaman. Simula ngayon. Kung lalabas ka, yan pa rin ang suot mo. Ang lumang jacket mo. Ituloy mo lang ang pagsuot niyan, huwag kang bibili ng bago. Ituloy mo na lang paggamit ng bulok mong motor. Huwag mo nang palitan. Yung sapatos na gusto ng anak mo. Bilhin mo pero huwag yung sobrang mahal. Sino namang nagtanong kung saan galing pera mo? Sabi mo, galing sa huli mo. Huwag kang madaldal. Huwag mong ipagsasabi sa mga kamag-anak natin. Lao Pao. Yung bayaw mong may negosyo sa bayan. Huwag mo siyang hihiraman kahit katiting, nakuha mo. Nakuha mo ba? Nakuha ko. Ikaw talaga ang dami mong salita. Zhao Hai. Hindi ako magsasabi kahit kanino. Kung sino ang magdaldal, siya ang unang bababa ng barko. Ang aga mo namang nakauwi ngayon. Galing kay Zhao Hai. Normal lang. Engan. Lin Xiu. Nandito na ako. Engan. Kumita tayo ng konti ngayong biyahe. Magkano? Sapat na para sa pagpunta mo sa city sa susunod na buwan. Huwag mo nang tanungin kung paano nakuha, ito lang yon. Kapag nagtanong ka pa, kakalimutan kong sinabi ko yon. Tay. Inom ka muna. Tay. Bakit ang aga mo ngayong? Sumama ka sa akin sa opisina. Shai, ito. Bayaran mo na lahat ng utang mo sa school. Hindi lang pambayad sa utang yan. Kasya na yan para sa 3 taon. Yung sobra, gamitin mo pambayad sa dorm. Huwag mo nang araw-arawin ang pagmumotor pauwi. Nagtatanong ka kung saan galing ang pera, di ba? Galing sa huli kong isda. Tara na. Middle School Qingdao Street Store. Qingdao Street Kiosk. Zhao Hai, 3,800,000. Engan. 1 taon na ang nakalipas nung sinabi ko sa'yo na bibili ako. At heto, nabili ko na. Ngayon, ako lang mag-isa ang gagawa. Walang tutulong sa akin. Hindi mo ako mapapahiya gamit ang luma mong radar. Gamitin mo man ang bulok mong kagamitan. Gagamitin ko ang makina kong ito. Kung sino ang unang makahuli ng isda sa dagat na ito. Siya ang tunay na hari ng dagat. Zhao Hai, ang matandang gamit na yan ay tila sugal. CJ. Anong oras na? Ngayon na. Lao Pao, takbo. Xiao Liu. Si Kuya Hugh. Ang makina ay hindi nagsisinungaling. 1 taon akong naghintay. Para sa sandaling ito, full speed. Zhao Hai, bumibilis na ang haksing 2. Saan tayo pupunta? North-Northeast, 300 metro. Lao Pao. Anong petsa na sa lunar calendar ngayon? 24. Low tide, sa direksyong southeast. Sa direksyong tinatahak niya. May nakatagong batong bahura. Gaano kalalim? 7 metrong lalim ng bahura. Zhao Hai, 2 metrong lalim ang tubig. 7 metro lang ang bahura. Mababangga siya dyan. Zhao Hai, itutuloy ba natin? Binili niya ang makinang yan. Siya ang bahala sa sarili niya. Tayo naman, maglalayag tayo sa gilid. Nakuha ko. 150 metro sa unahan. Napakakapal ng kawan ng isda. 12 metro ang lalim ng tubig. Zhao Hai, simula ngayon, sa pamilya Lin na ang dagat na ito. Nasiraan ng makina ang barko ni Linda Hu.
Mabilis na pinapasok ng tubig. Zhao Hai. Linda Hu, magpadala ka na ng signal para sumaklolo. Zhao Hai, ang Hapsing 3 ay nagyaya. Zhao Hai, sa huling-huli pa lang, siguradong mahigit 10 milyon ang halaga niyan. Mas marami ang huling isda ni Zhao Hai ngayon kaysa noong nakaraan. Itakbo ng mabilis. Kapahamakan ang hatid nila sa atin. Zhao Hai, ang huling isdang iyan. Nakasalalay ang buhay nating 3. Sa isang huling ito lang. Zhao Hai, iniligtas mo na siya. Pagod ka na sa buong taon na ito. Zhao Hai, nagmatigas siya kanina. Na ang dagat na ito ay mapapasailalim sa pamilya Lin. Siya rin ang may kasalanan kung bakit siya nabangga sa bato. Zhao Hai, may rescue team tayo. Hindi bababa sa 40 minuto ang layo nila. Hindi na abot ng 40 minuto ang itatagal niyan. Sa bilis ng pagpasok ng tubig. Sa loob ng 20 minuto, lulubog na yan. Nasa barko pa si Ikyang at ang iba pang tripulante. Linda Hu, galit man ako sa'yo. Pero walang kasalanan ang mga tripulante. Zhao Hai. Ipagpatuloy ang paghatak sa lambat. Kapag nawala ang mga tao, wala na silang pag-asa. Zhao Hai, handa na ang tali. Saluhin mo ang tali. Dadalhin pa ang barkong ito sa repair dock, abutin ng 1 buwan yan. Itong biyahe ni Linda Hu. Nabalitaan ko, naghamon pa siya bago pumalaot. At ang makina, nasaan ang imported na makina na yon? Sabi sa repair dock. Ang pagkumpuni sa Hapsing 3 ay nasa kalagitnaan pa lang. Kailangan pang palitan ang mga bakal na plato. Magdagdag pa kayo ng 800,000. Paghintayin mo lang sila. Yung makinang NAS-7, hindi ba pwedeng air refund? Umalis ka rito. Pauwiin mo na. Zhao Hai. Ituring mo na lang na hiniram ko lang ang lambat mo sa biyaheng ito. Sa ibang araw na lang natin ayusin. Zhao Hai, hindi siya lugi sa ginawa mo. Hindi niya sinabing lugi siya. Zhao Hai, kaming 4 na magkakapatid sa biyaheng ito. Ngayong araw ay hindi na siya makakabayad. Zhao Hai. Sa araw na kaya na niyang magbayad. Doon lang magkakaroon ng saysay ang dagat na ito. Zhao Hai, ang desisyong ito ay hindi pagkalugi. Para mo na ring itinali ang natitirang panahon ng buhay niya. Sa kubyerta ng barko mo. Noong huling biyahe, yung tuna na 300 kilo. At ngayon, isa pang Fuhai 03. Hindi nakakasya. Gusto mong bumili ng bagong barko. Hindi lang basta gusto, kailangang bumili. Zhao Hai, malaking pera ang kailangan sa pagbili ng bagong barko. Yung tuna noong nakaraan. Idagdag mo pa ang naipon sa 3 buwan na ito, sapat na yon. Zhao Hai, gaano kalaking barko ang gusto mo? Mas malaki sa Fuhai 03. Kaya nang bumiyahe sa malayong dagat. Ngayong araw, sasama ka sa akin sa Qingdao. Boss, itong barkong ito. Nakaraang buwan lang natanggal sa serbisyo. Ang dating umorder. Naputulan ng pondo. Kaya kinansela ang order. Gaano kalaki? 35 metro. Steel hull, twin engine. 2 makina na may 500 horsepower bawat isa. May cold storage pa. Kayang maglaman ng 12 tonelada. Zhao Hai. Mas malaki pa ito sa Hapsing 3. Pwede bang umakyat at tingnan? Siyempre. Magkano? Ang orihinal na presyo ay 2.2 milyon. Bawas sa presyo, 1.8 milyon. Hi J. CJ, deal. Boss, kayo. Pwede na ba nating pirmahan ang kontrata ngayon? Sige, walang problema. Boss, sumama po kayo sa akin sa opisina. Teka, para sa makina ng barkong ito. Kailangan ko ng taong marunong talaga. Boss, wala pa ba kayong punong mekaniko? Wala pa. Boss. Komplikado ang dual engine system ng barkong ito. Kailangan nyo ng eksperto.
Isang bihasang punong mekaniko na sanay sa dual diesel engine. Kung hindi nyo kaya itong kumpunihin kapag nasa gitna na kayo ng dagat. Alam ko. Boss. Gusto nyo bang irekomenda ko? Sino? Si Lao Ge. Dating punong mekaniko sa talyer namin. 20 taon na siya roon. Noong nakaraang taon, kinuha siya ng ibang grupo. Ngayong taon, nagbawas ng tao ang grupo nila. Kaya nakabalik siya rito. Wala pa siyang trabaho ngayon. Nasa pier lang siya at nagkukumpuni ng maliliit na bangka. Pwede mo bang tawagan? Pwede, tatawagan ko siya agad. Nakatrabaho ko na ang barkong ito. Sino rito ang boss? Ako. Paano mo nalaman? Boss, ang mga barkong galing sa talyer ng Qingdao. 20 taon ko na silang hawak. Dual engine. Cold storage system. Pati wiring ng GIA. Lahat yan ay kabisado ko. Umakyat ka. Sabi ng boss, tinanggal ka raw sa dati mong grupo. Anong grupo yun? Haxing. Bakit ka nila tinanggal? Ang sabi nila, hindi na raw bagay sa barko ang pilay. Tatanungin kita. Ang makina ng barkong ito, kaya mo bang intindihin? Kaya. Dual engine, kaya mo bang ayusin? Kaya. Cold storage system. Kaya mo bang i-adjust? Kaya. Kung ganoon, ang pilay ay yung paa mo, hindi ang galing mo. Ang pilay ay ang grupong yun. Boss, ikaw. Zhao ang apelyido ko. Tawagin mo akong Haije. Simula ngayon. Ikaw ang punong mekaniko ng barkong ito. Haije. Tara. Bumaba tayo at tingnan ang makina. Andyan na, papunta na. Enoy God. Barkong pagmamay-ari ni Zhao Hai yan, di ba? Wow, grave. Mas malaki pa yan kaysa sa Haxing 3. Tama ka riyan. Mukhang yumayaman na talaga si Lao Zhao. Hay naku, sasabihin ko sa inyo. Ang mag-asawang Lao Zhao. Nakaahon na talaga sila sa dusa. Wag na baguhin. Zhao Jie. Lao Zhao. Nabalitaan ko, dumating na ang bagong barko mo sa pier ngayong araw. Ang bilis ng balita nyo, ah. Walang lihim na makakatago sa pier na tumula sa akin. Lao Zhao, bukas ng alas 10 ng umaga. Pupunta ako sa pier. CJ. May isasama ako. Sino? Malalaman mo rin pagdating ng oras. Zhao Hai, may balita ka ba? Magandang balita. Pero sino ang kasama niya? Bukas, malalaman mo rin. Zhao Hai. Ang kabit ng host na ito. Hindi nahigpitan ng maayos ng foreman. Bago tayo maglayag bukas. Kailangan ko itong kalasin at ikabit ulit ng maayos. Ikaw ang bahala. Zhao Hai, anong oras tayo maglalayag bukas? Dito na lang ako matutulog. Ang barkong ito. Zhao Hai. Tara. Maglayag na tayo. CJ. Lin Xiu. Paalam na, Lin Xiu. Tuloy-tuloy lang. Zhao Hai. Ang galing ng barkong ito. Zhao Hai, lalabas na ba tayo agad? Ngayon na. Pagkatapos ng trial run, diretso na tayo sa pangingisda. CJ. Tungo sa Timog Silangan. Doon sa bahagi ng dagat ng Fuhai 03, maraming isda. Ihulog ang lambat. Fuhai 04. Hilahin na. Zhao Hai, Zhao Hai.
Lampas 3,000 libra. Bawi na agad tayo sa unang hila pa lang. Hindi pa sapat yan. Kulang pa. Zhao Hai. Iba ang kulay ng tubig dito. Lumayo pa tayo ng 2 milya. Tapos ihulog ulit ang lambat. Zhao Hai. Magaling ka talagang pumili ng pwesto. Ihulog ang lambat ulit. Dito. Hilahin. Zhao Hai, mabigat ang winch. Zhao Hai, may malaking huli sa lambat. Laugi, ayusin mo ang pressure sa engine room. Ayos na. Dahan-dahan lang ang paghila. Huwag mong hayaang mapunit ang lambat. Dragon. Grouper dragonfish. Ang laki at buhay pa. Buhay na buhay ang mga grouper. Zhao Hai, ang mga isdang ito. Ilipat sila ng buhay sa tangke. 100,000 ang halaga ng bawat isa. Dahan-dahan, ilagay sa tangke. Lakasan ang daloy ng tubig. Alagaan mong mabuti yan. Masusunod. Zhao Hai, mayroon pa sa ilalim ng lambat. Zhao Hai, may mahigit 10 red coral trout. Ang lalaking red coral trout. Zhao Hai, ang huli natin ngayon ay mahigit 500 libra. Zhao Hai, sambayata tayo. Zhao Hai, sa hila na to. Sapat na pambili natin ng pangalawang barko. Kaya na natin bumili ng makinang may 500 horsepower. Zhao Hai, ang sasakyan ni Zhou. Totoo ngang may kasama siyang dala. Ano naman yan? Tignan mo, buhay pa ang mga grouper. Magaling ka talaga, Zhao Hai. Sa hila mong ito ngayong araw. Nabilib talaga sa iyo si Boss Chen. Boss Zhou, halika rito. Narito si Boss Chen. Ang may-ari ng Chen Seafood sa probinsya. Boss Chen. Siya ang si Zhao Hai na sinasabi ko sa inyo. Zhao Hai. Zhao Hai. Isang linggo na akong kinukulit ni Lao Zhu tungkol sa iyo. Sir Chen. Sumama ako kay Zhu Jiangwu ngayong araw na ito. Para makita kung totoo ba ang sinasabi ni Lao Zhao. Na si Boss Zhao ang may pinakamatalas na mata sa laot. Totoo ba o hindi? Ngayong nakita ko na itong dragon grouper na ito. Naniniwala na ako. Zhao Hai, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin mo na ako, magkano ang gusto mo dito. Ang presyo ay tataasan natin ng 10% base sa presyo sa merkado. Babayaran kita kada buwan. Dapat maiuwi ko na ito ngayon din. May naghihintay na mga bisita sa probinsya. Magbigay ka ng presyo. Hai Je. Sir Chen. Bagong pantalan lang ang barko. Kakababa lang ng huli. Nakatayo pa kami rito. Hindi pa kami nakakapagpresyo. Zhou Je, sumama ka rin sana. Pumasok tayo sa loob. Sir Chen, hindi ba sabi ko na sa inyo? Kapag nakikipagtransaksyon kay Zhao Hai, hindi siya nananaga o nagpapataas ng presyo. Pero kailangan niyang maupo at makipag-usap ng maayos sa inyo. Sa buong taon na ito. Siya ang pinakamadaling katransaksyon na nakilala ko. Zhao Hai. Para sa Dragon Grouper na ito, magbibigay ako ng 500,000. Sa susunod kung may huli ka ulit, kaya ko itong bilhin ng mas mataas ng 10% sa presyo sa merkado. Kukunin ko silang lahat. Pero kailangan mong ibigay sa akin ang prioridad, ha? Sir Chen, walang problema sa prioridad. Pero, hindi ako papayag na maging eksklusibo. Ang huli ko, kung sino ang may gusto, siya ang kukuha. Hindi ko pwedeng ibenta lang sa inyo ang lahat. Iyan ang patakaran namin dito. Zhao Hai, ang patakaran mong iyan. Bilib ako. .
Ang sarap talagang makipagnegosyo sa'yo. Zhao, may naghahanap sa barko. Lumabas ka nga sandali. Ako si Zhao. Bata. Kamukhang kamukha mo talaga ang tatay mo. Kilala niyo po ba ang tatay ko? Kilala ko. 40 taon na akong nagtatrabaho sa repair shop sa pantalan na ito. Ang barko ng tatay mo. 3 beses ko na yung inayos. Ang tatay mo ay isang matapang na lalaki. Nagbabarko ka na rin ngayon. Nabalitaan ko, nagpunta siya roon 1 beses. Pero pagbalik niya, hindi na siya bumalik doon. Sabi niya, may tinatago raw ang dagat na yon. Walang nakakaalam kung bakit. Bakit hindi na siya bumalik? Pero iniwan niya sa akin ang mapa na ito. Sabi niya, kung darating ang araw na dumating ang anak niya, ibigay ko raw ito sa'yo. Salamat po. Iho. Yung landas na hindi natapos ng tatay mo. Dapat ikaw na ang magtuloy. Hi Je, ang dagat na yon. 20 taon nang walang nangangahas na pumunta doon. Bakit? Maraming nakatagong batuhan sa ilalim. At may mga sabi-sabi pa tungkol sa dagat na yon. Na may pinoprotektahan daw na kung ano. Yung mga pumunta roon hindi na nakabalik. O kaya naman ay wala nang imik. Pupunta ka. Ang dagat na yon ay 7 araw ang layo mula rito. Kaya pa ba ng Fuhay 04? Pero hindi sapat ang isang barko. Kailangan natin ng 2. Sasamahan kita sa Fuhay 04. Dalhin mo si Etao at Eshai, paandarin nyo ang Fuhay 03. 7 araw ang biyahe. 7 araw ang balik. Labing-4 na araw lahat. Zhao Hai. Ito ang sa tatay mo. CJ. Iyan ang lumang bandila ng pamilya Zhao. Zhao Hai, ituloy na ang paglayad. Tara na. Zhao Hai, dumaan ka rito. Makakarating ka sa loob ng 7 araw. Naniniwala ako sa tatay ko, kaya maniniwala rin ako sa'yo. Zhao Hai. Tignan mo ang ulap na yon. Iyan ang ulap na nagbabadya ng malalaking alon. May malalaking alon sa ilalim niyan. Gaano kalaki? 8 o higit pang metro. Sa ruta natin ngayon. 3 oras na lang tatamaan tayo niyan. Ano ang gagawin natin? Umiwas tayo pahilagang kanluran. Lihis tayo ng 3 milya para makaiwas. Ayos. Lao Pao. Lihis pahilagang kanluran ng 3 milya, sumunod ka sa akin. Zhao Hai. Bakit tayo lilihis? Hindi ba diretsyo na ang rutang ito? May malalaking alon sa unahan. Sabi ni Laugi. Makinig ka sa akin, lumihis ka na. CJ. Lao Pao. Sa tingin ko, kalmado naman ang dagat dito ah. Kalmado nga. Bakit ba kailangan nating lumihis, Zhao Hai? Sabi ni Laugi, may malalaking alon. Si Laugi, mekaniko lang siya. Paano niya malalaman kung may alon? Lao Pao, bakit hindi ka pa rin lumilihis ng husto? Bilisan mo. Zhao Hai. Nakatingin ako sa unahan. Walang mga alon sa unahan. Sabi ko lumihis ka, gawin mo na lang, huwag nang magtanong. Ayos. Kaliwa ng 20 grado. Nakatama. Lao Pao sa unahan. Napakalaking alon. Kumapit kayo ng mabuti. Lao Pao, may problema pa. Pinapasok na ng tubig ang makina. Titingnan ko. Zhao Hai, Zhao Hai. Pinapasok na ng tubig ang makina, tumatagilid na ang barko. Zhao Hai, hindi sila nakaiwas, tinamaan sila. Lao Pao, gaano kataas na ang tubig dyan? 8 na, at may 3 alon na paparating. Bumalik kayo, bumalik na. Lao Pao, humawak kayo ng mahigpit. Pupuntahan kita para tulungan. Zhao Hai, ang pangatlong bugso. 10 minuto pa bago dumating ang alon. Maaabutan natin yan.
Hindi natin kaya. Kailangan pa rin nating subukan. Laupao, hanggang tuhod na ang tubig sa makina. Hindi na kaya ng bomba. Gamitin niyo yung manual pump. Andito na si Eshai. Laupao, itatapon ko ang lubid. Saluhin mo, kakalad ka rin kita. Sige, handa na ako. Heto na. Hawak ko na, tutulungan kita. Nakagapos na. Zauhai, hilahin mo na. Laugi, ibuhos mo na ang lahat ng krudo. Hindi kaya ng bangka ang todo apak sa silinyador. Kakayanin pa ang ikatlong hampas. Ilang minuto pa. Kung 5 minuto, 5 minutong todo apak. Legend talaga si Laugi. Sabi ko nga kanina, hindi niya kaya. Kakainin ko ang sinabi ko. Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sabihin. Kuya Hai, bilis na. Sapat na ba? Sapat na. Kapag pinaandar pa ng 2 minuto, lalabas na tayo sa alon na yan. Kuya Hai. Buti na lang at ikaw. Buti na lang si Laugi. Suko na ako. Mula ngayon, anumang sabihin ni Laugi, susundin ko. Laugi, bakit nanginginig ang kamay mo? Kuya Hai, natatakot din ako. Yung 3 alon kanina. Una ko rin iyong nakita. Pero nahalata mo. Ang dating galing nakaukit na sa buto. Kuya Hai, may iba pa. 10 milya sa dagat. E di andun na. Kuya Hai. May kakaiba sa dagat sa unahan. Ano bang kakaiba? Iba ang kulay. Kuya Hai, bakit sobrang tahimik ng dagat na ito? Nanlalamig ang batok ko. Narito na. Nandito na ako. Kuya Pao. Huwag mo na akong tawaging Kuya Pao. Hindi ako makapagsalita ngayon. May kung ano talaga sa dagat na ito. Laupao. Kuya Hai. Mabigat na naman ang karga. Mas mabigat pa kaysa noong huli. Dahan-dahan sa paghila, huwag mapunit ang lambat. Kuya Hai, ano ba talaga ito at sobrang bigat? Dahan-dahan. Ano ba ito? 100 taong kabibe? Hindi. Higanting kabibe sa kailaliman ng dagat. Makakain ba ito? Pwede. Pero, mukhang 100 taon ng buhay ang kabibeng ito. Kaya bang buksan? Kaya. Pero dahan-dahan dapat. Makapal ang kabibi nito. Kapag mali ang pagbukas, masasaktan ang laman sa loob. Ikaw na ang gumalaw. Sobrang kapal ng kabibi. Kailangang buong lakas. Kailangan ng 2 tao. Ako na. May liwanag sa loob ng kabibing ito. Hindi ba ako namamalikmata? Kuya Hai, tuloy lang sa pagbukas. Buksan. Perlas. Kasing laki ng itlog ng manok ang perlas na ito. Talagang kusang kumikinang. Hindi ito perlas. Perlas na kumikinang sa dilim. Perlas na kumikinang sa dilim. Yung nasa mga lumang alamat. Higanting kabibe sa kailaliman ng dagat. Isang perlas lang ang mabubuo kada 100 taon. 20 taon na akong nasa barko. Narinig ko lang iyan sa matatanda. Hindi ko pa nakita mismo. Ang bagay na ito.
Magkano kaya ito? Hindi ko alam. Pero kahit may pera ka, hindi mo pa rin mabibili ito. Baka sa ilang henerasyon, isang beses lang ito makita. Tay. Iyan ang sinasabi mo. Kuya Hai. Dumaan dito ang tatay mo. Dumaan na. Pero siya. Hindi niya kinuha. Bakit hindi niya kinuha? Hindi ko alam. Tay. Ngayon ako na ang kukuha nito. Laupao, 20 nautical miles sa Timog Silangan. Ihulog ulit ang lambat. Kuya Hai. Hindi pa sapat ang perlas na nasa atin. Pera ay pera, isda ay isda. Kailangan pang hatiin sa mga tripulante. Sige, susundin kita. 12 piraso. May 2 pang malaking grouper. Bawat isa, higit 15 kilo. Ang tuna, mga 20 kilo ang karaniwan. Sa merkado, 700 bawat kilo. 12 times 20 kilo times 700. 1.68 milyon. Yung 2 grouper, abot ng 300,000. Kuya Hai, sa isang huli mo lang na ito, higit 2 milyon na agad. Tao, sabi mo kanina hindi na kailangan ibaba. Ako na mismo ang sasampal sa bibig ko. Pangalawang beses mo na yang sinasabi. Di, isa pang sampal. Hahaha. Andito na, andito na. Punong-puno, tingnan mo ang waterline. Ayos na pala ang Fuhay 03. Noong huling labas natin, higit 10 araw. Sa pagkakataong ito, kalahating buwan mahigit. Siguradong may malaki tayong huli. Kuya Hai. Buti at nakabalik ka. Kumalat sa pantalan na napahamak ka sa bawal na zone. Sino ang nagsabi niyan? Hindi naman ako ang nagsabi. Kuya Hai. Sa wakas, nakabalik ka na rin. Boss Chen. Tuna at grouper pa. Sige, kukunin ko ang buong kargamento na ito. Boss Chen, dagdagan mo ng isang bahagi ayon sa usapan. Ngayon, dagdag na 15%. Kuya Hai, kalahating buwan ka nang hindi nakabalik sa pantalan. Napagod din ang mga kapatid. Itong 5%. Isama mo na ako sa tagay ng lahat. CJ. Kuya Hai. Kumalat sa pantalan na. Sa biyahe mo na ito, nakahuli ka ng napakalaking bagay. Sinong nagsabi sa'yo? Kuya Hai, 20 taon na akong nasa negosyo. Pag dumikit ang barko sa pantalan, sa tindig mo pa lang, may dala kang kung ano sa dibdib mo. Pwede ko bang makita? Perlas na kumikinang sa dilim. Totoo, yung kusang umiilaw. Kuya Hai, hindi ko kaya ang perlas na ito. Pagkain at inuman ang negosyo ko. Malaki na ang ikot ng pera, pero hindi ako makapaglabas ng malaking puhunan. Milyon-milyon ang ipupuhunan sa isang perlas. Saka sayang lang kung ilalagay sa restaurant ang ganyan. Itatago ko na lang. Kuya Hai, pakinggan mo ako. Dapat dalhin ito sa auction house. May Chengping auction house sa Qingdao. Si Old Chen ang namamahala roon. Si Old Chen, 40 taon na sa larangan na ito at hindi nang loloko ng tao. Tiyuhin ko si Old Chen. Kakausapin kita para sa'yo. Bukas, dalhin mo na ang mga tao roon. Diretso kang makipagkita kay Old Chen. Boss Chen, tatandaan ko ang tulong na ito. Utang na loob ko sa'yo ito. Basta makakain ng payapa, sapat na. Sige na, hindi rin bagay na itago mo pa ito sa dibdib mo. Hindi rin yan solusyon. Kuya Chen, boss. Dito, pag natimbang na, 2.43 milyon. Ayon sa dati nating usapan. Hati tayo sa 5-5 at hiwalay ang kaltas sa parte ng crew. Uy, Laupao. Ngayong gabi, alis tayo papuntang Qingdao. Ipinakilala ni Boss Chen. Auksyon ng mga produkto. Ikaw lang mag-isa. Laugi, sumama ka sa akin.
Ako na ang babantay sa pantalan. Ikaw si Heije, tama ba? Tinawagan ako ng pamangkin ko kaninang umaga. Pamangkin ko pa pala ang nagpakilala sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang patas na presyo. Sundin natin ang pinakapraktikal na paraan. Umupo ka muna, Kuya Chen. Kuya Chen, ito na. Higanting kabibe sa malalim na dagat. Jade Pearl na daang taong kabibe. 40 taon na akong nasa trabahong ito. Sarili kong mga mata ang nakakita. Ito na ang ikatlo. Kuya Chen, magkano mo ito itatakda? Starting bid ay 10 milyon. Panghuling presyong bentahan. Hindi bababa sa 80 milyon. 80 milyon, 80 milyon ang floor. Makinis at maganda ang patina nito. Tamang-tama ang laman sa loob ng kabibe. Sa industriya, tawag dito ay buhay na perlas. 3 beses na mas mahal ang buhay na perlas kaysa patay na perlas. Heije, gusto naming kunin ang isa na ito. Komisyon ay 10%. Pinakiusapan ako ng pamangkin ko. 8% ang usapan. Kuya Chen. Sige, 8% na nga. 8%. Heije, 70% ang kukunin mo. Ayon yan sa patakaran. Kailan magsisimula ang auction? Sa susunod na Miyerkules ang espesyal na spring auction. Ipopost namin ang mga larawan 3 araw ng maaga. Heije, hindi mo na kailangang humarap. Kami na ang bahala bilang ahente. CJ. Mga ginoo at ginang, ang panimula ay 10 milyon. Bawat dagdag, 500,000. Simulan na ang bidding. 30 milyon, una. 50 milyon. 50 milyon. May mas mataas pa ba? 60 milyon. 70 milyon. 80 milyon. 80 milyon, una. 100 milyon. 100 milyon. Hindi na ako lalaban. 100 milyon, una. 100 milyon, pangalawa. 100 milyon. Heije, yun na. Pangatlo. Naibenta na. Lot 88. Maligayang bati, dagdag pa ang komisyon at buwis. Panghuling presyo ay 108 milyon. Heije, bakit ka umiiyak? Tay, ako na ang kumuha para sa'yo. Paano ka napunta rito? Ilang araw ka nang hindi umuwi? Hinintay kita. Tapos na ang auksyon. Sinabi na sa akin ni Lao Pao. Pagod ka ba? Pagod. Pero kapag kasama ka. Hindi na ako pagod. Ma. Lin Xiu. Nandito si nanay para humingi ng tawad sa bata. Ma, pasok ka na. Huwag muna pumasok. Nandyan ba ang bata? Nasa loob ng bahay. Ma. Anak. Noong taon na yon, ang sama ng pagkasabi ni mama sa'yo. Mali si mama. Ma. Ilagay mo na lang ang manok sa may pintuan. Pumasok ka na. Anak. Ma. Kain na. Ay. Lin Xiu. Lalabas ako sandali ngayon. Saan ka pupunta? Sa ilang bahay. Kailangang bayaran ang utang. Kailangan mo ba akong sumama? Ako na lang ang pupunta. Ikaw na lang sa bahay. Baka dumaan si mama mamayang tanghali.
Tatay, may asikasuhin lang ako ngayon. Haije. Pumasok ka at doon na tayo mag-usap. Umupo ka muna, Haije. Kukuhanan kita ng tubig. Ayoko. Haije, ngayong 2:00 ng hapon. May broker na naghihintay doon. Sama ka sa akin, tingnan natin. Kapag nagustuhan mo, bayad ng buo. Haije. 20 taon na akong kasama mo. Hindi ako kailanman humingi sa'yo ng kahit isang sentimo. Hindi naman kalakihan to. Sa'yo talaga to dapat. Noong taon na yon, nagbigay ang bayaw mo ng 2,000. Tinanggap mo at sabi mo, sa'yo na raw yon dapat. Ikaw ang naghirap noon. Ngayon sasabihin mo na sa'yo na naman. Pinapahiya mo ako ng ganito. Pauje. Mula ngayon, doon ka na tumira sa sarili mong bahay. Pag-uwi ng anak mo mula eskwela. Hindi na dito sa basag na eskinita na to uwi. Nandito na. Haije, pasok ka. Kakatapos ko lang maghiwa. Tao. Gisingin mo ang hipag mo. Haije. Nakahiga siya, bumabangon na. Dadalahin ko siya sa probinsyal na ospital. Haije, ikaw. Nakipag-ayos na ako. Binhay Hospital. Ang pinakamahusay na hep ng chest department na si E.I. Zhang. Ngayong 2:00 ng hapon. Ako na ang magmamaneho. Haije, mas mahal doon sa probinsya. Sa'yo dapat yan. Tao, sino ang dumating? Si Haije ang dumating. Si Haije ang susundo sa'yo. Dadalhin ka niya sa probinsya para magpatingin. Tao, mag-impact ka ng 2 damit. Nasa bungad ng eskinita ang sasakyan ko. Haije. May entrance exam ang bata ngayong taon. Sa susunod na buwan, ilang score sa mock exam? Noong huling mock, 612. Ayos yan. Haije. Makakapasok siya sa magandang paaralan. Pero ang binti ko, sa nakaraang 2 taon, walang masyadong nangyari sa barko. Hindi sapat ang naipon ko. Gusto kong manatili ang bata dito sa amin. Mas mura na, makakauwi pa siya sa bahay. Saan niya gustong pumunta? Hindi niya sinasabi. Sabi niya kahit saan pwede. Si Sheena ang nagpasya para sa bata. Saan niya gustong pumunta? Lahat ng gastos. Ako na ang bahala. Kuya Hai, itong binti ko. Sa Fuhay. Noong bagyong 03 na yon, ikaw ang humatak sa akin paakyat ng barko. Sa'yo na talaga yon. Tio Hai. Anong paaralan ang gusto mong pasukan? Tio Hai. Gusto kong mag-enroll sa Coastal Fisheries College. Mag-aral ng Marine Fisheries. CJ. A-enroll mo na. Ang usaping pamilyang Hai. Ipagpatuloy mo. Kuya Hai. Laukyan. Ilang taon na itong cold storage mo? Minana ko pa yan sa tatay ko. Ano na ang ginagawa ng anak mo ngayon? Hai. Sa pantalan, sabi niya hindi kumikita ang cold storage. Sabi niya walang kinabukasan ang bulok na negosyong ito. Kuya Hai. Ikaw ang maglabas ng pera. Kukuha ako ng 50%. Noon. Pinapahadlangan ka ni Linda Hu sa akin. 3 araw mo lang akong pinigilan, pinakawalan mo na ang barko ko. Yung 3 araw na yon, sinugal mo ang sarili mo. Ngayon, ang 50% na ibibigay ko sa'yo ay karapatan mo. Uy, kuya. Paano naman ang anak ko? Pabalikin mo siya. Ice House ni Zhao. Siya ang susunod na manager. Turuan mo siya sa loob ng 3 taon. Tapos magretiro ka na. Kuya Hai, ako ang magpasalamat para sa tatay ko. Sa pantalan, 32 taon na ang ice house na ito. Kakailanganin pa nito ng isa pang 32 taon. Kuya Hai. Tio, napasyal ako para makita kayo. Halika, halika, upo ka. Ay. Kuya Hai, sa ganitong kalaliman ng gabi. Tio, tingnan niyo po ito. Tama po ang sinabi niyo. May itinatago ang bahaging iyon ng dagat. Pumunta ako roon.
Dinala ko pabalik. Ang tatay mo. Kung alam lang ng tatay mo. Siguradong matutuwa siya ng sobra sa ilalim ng lupa. Tiyo, itabi niyo po ang larawang ito. Kuya Hai, naibigay ko na sa iyo ang mapa. Sa'yo na talaga yon. Sa inyo ang mapa. Ikaw ang nag-inat niyan sa loob ng 20 taon. Ngayong tapos na ang paglalakbay. Naibalik na ang mapa sa mga kamay mo. Kuya Hai, ako ang magpasalamat para sa tatay mo. Binigyan mo siya ng isa pang buhay. Tiyo, itong 10,000, itabi niyo po. Hindi na kaya ng katawan niyo. Magpa-ospital na kayo. Kuya Hai, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Hindi ito pera. Bayad ito sa pagpapalaki niyo sa tatay ko. Kuya Hai, magkatulad kayo ng tatay mo. Itay. Unang hulog lang ito. Hindi kalakihan, 12 milyon lang. Pero ang 12 milyon na ito, utang ko sa kanila na loob ng 20 taon. Utang ko rin ang loob ko sa kanila. Simula ngayon pa isa-isa. Babayaran ko ng dahan-dahan. Ang natitira. Kailangan pang bumili ng bangka. Kailangan pang mag-alaga ng mas maraming tao. Iyo ang dagat. Hay. Dagat din namin yan. Atlin. Ito ang talaan ng fleet nitong 2 buwan. Sabi ni Heje mula ngayon. Ikaw na ang bahala sa mga usaping pera. Laukian, hindi ako nakapag-aral ng matagal. Atlin. Noong pinakasalan niyo si Heje. Kaya ninyong pagkasyahin ang bigas, mantika, at asin sa bahay. Kaya rin ninyong kwentahin ang libro ng fleet. Sabi ni Heje. Siya ang tumitingin sa langit at dagat sa laot. Ikaw naman sa pampang. Ang tumitingin sa tao at sa libro. Sa bawat hirap ng fleet. Kailangan munang dumaan sa'yo. Heje. Sa loob ng 20 taon, ikaw ang umalalay sa akin. Mula ngayon, ako naman ang magbabantay sa bangka mo. Heje. Lalabas ka na naman ngayon. May kulang ka pa bang inaasikaso? May isa pa akong sariling lakad. Bumili pa ng 3 bangka. 3 ang bibilhin. Kapareho ng modelong Fuhai 04. 35 metrong bakal na hull na may 2 makina. Bakit pa natin kailangan ang napakaraming bangka? Kapitan Laupao. Kapitan Etao. Kapitan Eshai. 20 taon na silang kasama ko. Panahon na para sila na mismo ang magpalakad ng bangka. Parang binibigyan mo silang 3 ng sariling kabuhayan. Sumunod kayo sa akin. Pagkain at inumin, sagot ko. Pero 4 na po na sila. Dapat may sarili na silang hawak na timon. Heje. Sa loob ng 20 taon mo, ang mga taong nasa puso mo, mas marami kaysa sa akala ko. Mas marami. Lin Xiu. Kabilang ka rin. Pero hindi ka nagkukunwari. Ikaw ang pamilya. Sige na. Hihintayin kitang umuwi mamaya para kumain. Heje, nasagot ko ang tawag mo. Yung kaparehong model na bangka na naalis sa serbisyo ngayon. Nagtabi ako ng 3 para sa'yo. Fuhai 05. Fuhai 06. Fuhai 07. Itong 3 bangka, Heje. Eksaktong kapareho ng Fuhai 04. Talagang magkapareho. Magkano ang 3? Presyo ng isa, 7.5 milyon. Noong nakaraan, isang salita mo lang, pumirma na ako. Sa pagkakataong ito, 3. Bibigyan kita ng 6.8 milyon bawat isa. 20.4 milyon. Diretsyo mula sa shipyard, dagdag pa ang diskwento ng baliksuki. Sa presyo sa merkado, makakatipid ka ng 2.1 milyon. Sige, dagdagan pa natin ng isa. Sa 3 bangka, si Laugi ang gusto ko sa lahat ng makina. Sa ganyang antas ng veteranong chief engineer. Tulungan mo akong tantiyahin. Bawat bangka, 5 tripulante pa. At 18 matagal ng mangingisda. Edad at kakayahan. Kung sino ang may hirap sa bahay. Suriin mo at piliin mo para sa akin. Unahin yung mga natanggal sa fleet. Lalo na yung may matatanda at mga bata sa bahay. Heje, 20 taon na akong nasa linyang ito. Ang unang sinasabi ng mga shipowner na nakilala ko ay, gusto ko ng pinakamurang crew. Ikaw ang una. Sinasabi nila na unahin ang may hirap sa pamilya. Patay ang barko. Buhay ang tao.
kapag tama ang tao, saka palang aandar ang barko. Kuya Hai, pumili ka. Kuya Hai. Ako. Ikaw ang pinuno ng crew, ikaw muna ang pumili. Ito. Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit. Pero kapag tinitignan ko ito, parang may dating. CJ. Yung Fuhai 06 mo. Sayo. Ang 5. Zhao ito. Ang crew. Mula sa isang sirang bangka hanggang sa 5 bangka. Noong taong iyon, sinabi mo na. Habang buhay siyang magiging manugang na nakatira sa inyo. Huwag na, huwag na. Bobo ako noon. Linda Hu. Ang lakas ng loob niyang pumunta. Noong taong iyon, sinabi ko na. Pag naayos ang bangka, ako mismo ang magpapadala sa iyo ng lambat. Hindi naayos ang bangka. Ibinenta ang pantalan para pambayad sa utang. Pero kailangan ko pa ring ihatid ang lambat na ito. Lao Pao. Oy. Kunin mo na. Isabit mo sa likod ng Fuhai 04. Oy. Naibenta mo na ba yung NAT 7 mo? Hindi pa. Ihatid mo bukas sa pantalan. Bibilhin ko ng may 20% bawas. Yung utang mo. Pwedeng kalahati na ang mabayaran. CJ. Asawa ko. Aalis na ako. Tio Hai. Sa Setyembre pa ang pasok ko. Pag-graduate ko, sasampa ako sa Fuhai 8. Fuhai 8. Ayos. Ayos. Mga kababayan. Ngayong araw ang pasinaya ng mga barko ni Zhao. May ilang linya ako mismo ang nagsulat. Kailangan kong sabihin. Unang linya. Ang mga barko ni Zhao ay lalayag alinsunod sa patakaran. Kumita ayon sa kakayahan. Gumawa ng may konsensya. Ikalawang linya. Ang imbakan ng yelo ay laging magbubukas para sa barko ni Zhao. At laging magbubukas para sa lahat ng barkong nasa pantalan at sumusunod sa patakaran. Mga barkong kumakayod. Buksan ang pinto. Dati, si Linda Hu ang may huling salita sa pantalan na ito. Mula ngayon, walang sinuman ang may huling salita. Ang patakaran ang masusunod. Sa buong buhay ko, unang beses kong narinig si Lao Qian. Na magsalita ng ganito kagaling. Palayag na. Kay. Noong taong iyon, iisang bangka lang ang sayo. Ngayon, ang anak mo ay 5 ang barko. Ang dagat ay sayo. At amin din ito. Kuya Hai, kain na. Lao Zhao. Mas magaling ang anak mo kaysa sayo.